back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. Wow! And co-voice actor here. Randall! Yes. At as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. At siya ay si... Walang iba kundi si Mary Jane Josol. Sabi niya dito, noon lang ako nahiling makinig sa kwento mo, Miss Jem. Ngayon, pati nanay ko. Okay. Noon ako lang yung nasabi niya. Noon ako lang yung nakikinig sa mga kwento mo, Miss Jem. Ngayon, pati nanay ko na nakikinig na rin. Nagagalit pa yan pag naka-earpods ako dahil di niya raw mapakinggan. Kaya pinapakonect niya sa mismong speaker namin. Literal na pati kapitbahay namin ay napapakinggan ang kwento ninyo. Shout out po sa Mama Luz ko na solid na kayanggaw at solid fans mo, Miss Jem at Sir Randall. Hello po and good afternoon. Ayun, maraming salamat na, di ba, pati kapitbahay ninyo. Yes, ganun ang tama. Ganun ang ay, napapakinggan tamang din way ang ating channel. para Oo. makapangyangaw. Huwag mong sarilinin, i-loudspeaker mo yan. Para marami maging kayanggaw. Totoo. Saka di ba yung mami mo naiinggit? So, tama yon. Share the blessing. Family bonding nila. Totoo yun. Maraming salamat. At kung gusto nyo rin maging kayanggaw of the day, ayun na nga. I-share nyo lang yung inyong kakaibang experience or kakaiba yung effort sa pag-support sa ating channel or yung lesson na natutunan ninyo. At yun na nga mga kayanggaw, wag na nating patagalin. Humanda na at kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem. Pangarap ko talagang sumali sa Miss Universe. At para matupad iyon, ay kailangan ko munang sumali sa mga beauty pageants sa mga barangay. Isa sa hindi ko makakalimutang pageant na nangyari sa akin ay sa Catanduanes. Dahil sa nakakakilabot na pangyayari na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Ako nga po pala si Lian at ito ang aking kwento. Kakaloka ka, Maika, ha? Hagay na yung beauty ko sa layo nitong ancestral home na to. Kakailis kang bruha ka. Bakit kasi dito pa tayo sasali ng beauty pageant? Ang layo-layo nito sa kabihasnan. Biyahe tayo ng biyahe simula pa kahapon. Girl, hilong-hilo na ako sa haba ng biyahe sa bus. Hilong-hilo pa ako sa barko kanina. Ano ba? Ay nako, bakla ka ng taon. Kung di ka ba naman kasi nakipagsabunatan dun sa jowa ng governor, edi sana nakasali ka pa ng pageant doon. Aba, dapat lang yun sa kanya, no? Kapal ng feslak ng bubitang yun. Malaki lang ang boobs nun pero wala siyang jutak. Kaya wag siyang magmalaki sa akin, no? Matatalo ko kaya yun sa question and answer. So nga, eto tayo ngayon, ngargang beauty sa layo ng inabot natin. Ay nako, mabuti na lang at nabalitaan ko na malaki ang datong dito kapag nanalo, day. Ay nako, ihanda mo ng beauty mo ha. Ipapanalo natin to ang mutya ng poblasyon, pandan. Ready na ako, bakla, no? Kakabugin ko yung beauty na lang lahat. Excuse me, padaan lang ako ha. Ay, Toy, nakita mo yun ang pogi. Sure. Daan ka lang. Teka lang bro ha, uy. Uy, tinetext ko pa yung pinsan ko. Oy, quiet ka lang dyan ha. Hindi niya yata makita yung lokasyon natin. Sa dami ng tao dito sa pier, sandali. Ano ba naman yan? Sabihin mo lang dyan sa pinsan mo na hanapin niya lang yung pinakamagandang babae sa daungan. Sandali, At makikita niya na ako. Ayan, Hoy, ano yung sinasabi mo dyan? Magulus-dili ka naman bruha ka at baka bagyuhin tayo dito. Sandali, tatawagan ko na nga lang. Hello, Kuya Calix. Nandito na kami. Hala, Ships! Lumalapit yung pogi sa ating bakla! Kinikilig Hindi kita ako. makita dito. Nasa ka ba? Naku, wala naman ako nakikita nakapulang jacket na... Miko! Ay, Kuya Calix! Ay, ako to. Ito Miko Oh, Siya? ang laki na ng pinagbago mo Siyempre, Kuya Calix. May ka na kasi ako ngayon. Alam mo na, kaka-opera ko lang talaga galing Thailand noong 1 taon. Hindi kasi sa akin nasabi ni tita Uy, bakla. Pakilala mo naman ako, bilis. Hindi mo sinabing sobrang gwapo pala ng pinsan mo. Sandali, te. Atat-atat. Ito pala yung best friend ko since college. Lian. Hi. Nice to meet you. Ako nga pala si Lian. Lian Pascual.
Wala pa akong boyfriend saka... Aray! Ano ba, Micah? Ba't ka namumurot? Yung karotan mo kasi. Nakakalain ni Kuya Calix na ganyan din ako karot. Susumbong ako niyan kay mama. Ito na ba yung mga gamit ninyo? Oo, kuya. Saglit lang naman kami dito. Sige, mauna na kayo sa may kotse. Ako nang bahala sa may gamit ninyo. Yung itim na pickup sa may unahan, nakita nyo yun? Sige kuya. Tara na, halika. Bakla! Nanghihina ako sa sobrang kagwapuhan ng pinsan mo, ha? Single pa ba yun? Diyos ko! Ito na yata yung chance ko magka-boyfriend. Parang magiging magpinsan na nga tayo in the future. Hoy! Ano sasabi mo dyan? Kita mo yung masungit nga yung tao, oh. Hindi ka pinapansin, Day, kahit gaano ka pa dyan kaganda, oh. Hoy! Napaka-kontrabida mo talaga. Ikaw, Bax, ha? Napakadamot mo. Kaya pala ayaw mo akong dalhin dito dahil ayaw mong ipakita sa akin yung napakagwapo mong pinsan. Sunga ka talaga. Paano kita dadalhin dito? Ayoko magbakasyon dito dahil ang boring-boring. Parang hindi naman. Tingnan mo nga yung paligid, oh. Oh, ang ganda. Tanga. Siyempre, pabiyahe pa tayo papunta sa amin. Malayo pa tayo. Ay nako, ihanda mo ang sarili mo. Sobrang layo nga ng bahay ni Micah. Mabuti na lang at napakagwapo ng pinsan niya. Matangkad si Calix, matangos ang ilong, moreno at napakaganda ng katawan. Nawiwili akong panoorin siya habang nagdadrive kahit ilang oras din ang biyahe namin. Noong una, marami pa akong nakikitang kabahayan. Pero kalaunan, paunti na ng paunti ang nakikita ko. Hanggang sa pumasok kami sa isang malaking gate. Isang lumang bahay ang nakita ko na sobrang ganda. Yung mga nakikita mo lang sa mga pelikula ng mga mansyon. Bakla, hindi mo sinabing big time pala yung pamilya nyo dito sa Catanduanes, ha? Taray, mansyon na to, ah. Ay, mayaman ang lolo ko noon pero aliping sa gigilid lang kami. Sina Kuya Calix, yun mayaman sila. Maraming naipunta ang mga magulang niyan eh. Ewan ko ba kila mama, binenta pa yung mga lupa namin. Paano, gusto dito manirahan sa syudad? Ayun, binili lang talaga ng mga magulang ni Kuya Calix kasi nangihinayang sila. Pati itong bahay? Hindi, ancestral house namin ito. Sabi ni Tito ay para sa aming lahat ito. Bahay na to na pwede kaming manatili dito. Pero, hoy, babe, kalambruha ka ha. Baka mamaya umarot ka ng todo sa pinsan ko. Uy, paano mo naman nalaman? Ay, syempre, kawain ko yan. Ay, nako. Saan ka ba kukuha ng idea, no? Maraming kwarto dun sa loob at regular yung nililinis kaya pwede kayong mamili kung saan nyo gusto, ha? Saan ba yung kwarto mo? Hoy, puruha ka. Ang ibig ko sabihin, nasan ba yung kwarto mo? Kasi maiingay kami, lalo na itong si Micah. Naku, ang bunganga niyan, parang Armalite. Alam mo na, pag nagdadaldalan kami, baka mapuyat ka kung magkalapit tayo ng kwarto. Ayun lang naman yung ibig ko sabihin. Ayos lang naman sa akin. Nakakatulog naman ako kahit maingay. Sige na, pumasok na kayo. Hello? Bakla, sabi niya ayos lang daw kahit maingay ako. Ibig sabihin, gusto niya magkatabi kami ng kwarto. Diyos ko, te. Ang aga-aga, para ba naginip ka dyan, ha? Tigilan mo yan at pakaisipin ni Kuya Calix na may sayad ng dinala kong kaibigan. Grabe naman to, napaka-kontrabida mo talaga. Alam mo, feeling ko lang ha, gandang-ganda sa akin yung pinsan mo. Hello? Baka ikaw na lang yung bumalik sa syudad ha, kasi dito na ako maninirahan sa piling ng pinsan mo. What? Oy, utang na loob naman, te. Baka mahampas ko sa'yo itong bag ko. Ay, Oo, pumasok. Pumasok na tayo, sige na. Pagod na ako. Oh, ayun na si Kuya Calix. Ay, bumihave ka, ha? Ay naku, Ikaw nang bahala sa sarili mong silid, para dun sa ipapatuloy mong kaibigan, Miko. Micah, tama ba? Nalilito na ako eh. May susunduin lang ako sa bayan. Oh, sige, Kuya. Ako nang bahala dito. Sige, mauna na ako sa inyo. uy, Pax, sino yung susunduin niya? May jowa na yata nga siya, ano ba yan? Mukhang may date pa yata. Ay, kung meron man, wala na tayong wapakyala sa tayo doon, ha? Dito na lang tayo sa first floor. Ayoko na doon sa second floor. Nakakatakot. Ha? Bakit naman nakakatakot? Teka nga ha. Nasa tabi yung kwarto ni Calix dito. Nasa Doon second tayo. floor. Oh, Doon ayan tayo na. sa tabi niya Ay, nako. matulog, Malamang doon ang master's bedroom. Dahil siya lang naman ang naninirahan dito sa ancestral home namin. Diyan ka. Dito naman ako sa kabila. O dahil maliligo na muna ako, ha? Lakit ng pakiramdam ko. Isipin mo, Diyos ko, nga ba ng biyahe natin? Uy, sandali. Ay, naku naman oh. Oh, kita mo yung biglang umalis.
Ano yun? Hoy, Maika! Maika! Parang may ingay doon sa second floor. Maika! Naririnig mo ba ako? Ah! Nagulat ako nang makita ko ang isang may edad na babae na balot ang damit. Morena ito, slim at mukhang masungit. Nakakunot ng noo habang nakatingin sa akin na tila takang-taka. Hello po, Manang. Baka naman po matunaw ako sa kakatitig nyo niyan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ni Calix, ha? Ay, taray naman ng lolang to. Best friend po ako ni Maika. ni Mike. Yung pinsan po ni Calix. Kaibigan mo, anak ni Veronica. Opo. Si Tita Veronica po yung mama niya. Nagbabakasyon po kami dito saglit para sumali po sa beauty contest dito sa Catanduanes eh. Daho po pala kayo. Ako si Tess. Ako ang katiwala ni Calix dito sa bahay nila. Okay po. May maingay po kasi sa second floor kaya nagtataka ako kung ano po yun. Ano po ba yun? Ay nako. Siguradong yung alagang pusa lang ni Calix yun. Si Sophie. Ay, sosyal, Sophie. Hello, Sophie. Hinay-hinay lang naman sa paggalaw dyan ha. Nakakaloka ka. Napraning ako dito sa first floor. Alam mo, Iha, kung may kailangan kayo, sabihan mo lang ako ha. At huwag ka naman masyadong praning. Huwag ka masyadong gumagala lalo na kung wala yung may-ari ng bahay. Abay, baka makasira ka pa ng gamit. Sige po. Huwag po kayong mag-alala dahil sobrang maingat naman po ako sa lahat ng bagay eh. Ay, basta ako, pinapaalalahanan lang kita. Sige po, thank you po sa concern. Pasok na po ako sa kwarto Sungit? Manang Tess, anong nangyari? Ay, ikaw pala, Calix. Akala ko pupunta ka ng bayan. Hindi po natuloy. May problema ba, Lian? Wala. May pusa ka pala. Nag-iingay kasi kanina, may kumalabog, kaya nagtaka ako kung ano yun. Pusa lang pala. Si Sophie yun. Nga pala, ano palang gusto niyong hapunan at ipagluluto kayo ni Manang Tess? Ano? Kahit ano, hindi naman ako maarte. Kahit anong pagkain, carry ko yan. Sige. Ikaw nang bahala, Manang Tess. Ay, teka. Saan ka pupunta? Aalis ka na ba? Magpapahinga ako sa silid ko. May kailangan ka pa ba? Wala naman. Siya, sige. Pahinga ka na ha. Kita-kits. Leah, magpahinga ka na rin sa silid mo. Ay, seryoso naman ang mga tao dito. In fairness naman, kahit masungit si Manang Tess, masarap siyang magluto. At kinikilig na naman ako dahil kasama namin sa hapunan si Calix. Wala na akong pakialam kahit sinisiko na ako ni Maika dahil panay ang pagpapakyut ko sa pinsan niya. At binibigyan ako ng mapanghusgang tingin ni Manang Tess. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad kami ni Maika sa malawak na bakuran. Hoy, pruwak ka? Ako na yung hiyang-hiya sa pinaggagawa mo kanina habang kumakain tayo. Alam mo, tigilan mo na yung pagpapapansin kay Kuya Calix. Wala ka naman talaga pagkasa doon at pinagilihin yun sa bato. Naman. Basta. Ako, si Lian Pascual, 21 years old, tubong Quezon City. Naniniwala sa kasabihang walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pero hindi kakape at hindi tinapay si Kuya Calix. Ay, naku naman, kontrabida talaga ng taon. Alam mo ikaw, anak ka ba ni Manang Tess? Aminin mo nga. Napaka-kontrabida mo sa pagmamahalan namin ni Calix, my loves. Ay, wala siya. Hoy, kakakilala niyo pa lang kanina, nagmamahalan na kayo kagad. Bakit? Franny, alam ko maganda ka. Actually, Diyosa ka nga at kabog na kabog mo talaga yung mga babaita dyan sa lugar I natin. know, right? Pero, ibang klase to si Kuya Calix. Ay nako, kahit si Tita, hindi na nga umaasa mag-aasawa pa yan dahil sa sobrang sungit. Wala siyang interes sa mga babae. Gusto niya lang manirahan dito sa probinsya. Tapos eto, pamahalaan ng coconut farm namin. Teka lang. Oh no! Hindi kaya
bakla siya kagaya mo. No. At sana naramdaman ko na yan noon pa. Sa bagay. Hindi. Alam mo, barakong-barako yan. Pero talagang pinaglihi yata yan sa bato. Ay, naku, Diyos ko. Huwag kang mag-alala, Franny. Kung pinaglihi siya sa bato ng mama niya, pinaglihi naman ako ng modra ko sa tubig. Kaya naman unti-unting babaguhin ko yung hugis niya. Ay, Lalambot bote. din yan, Ang Franny. lala mo na. Alam mo, mabuti pa pumasok na tayo sa loob at makapagpahinga. Mukhang bagod lang yan sa haba ng biyahe natin. Need mo talaga mag-beauty rest. Oo. Ay, nako. Nag-enjoy pa ako sa paglalakad eh. Ay, grabe, ang ganda dito, no? Maganda yung pagkakalandscape ng lugar. Oh, I love Ay, it. anong maganda dito? Nakakatakot nga dito kapag kagabi. Ang layo ng kapitbahay, tapos ang daming puno. Parang may lalabas sa aswang na anumang oras. Kaya kapag nagbabakasyon kami dito, hindi talaga ako lumalabas gabing-gabi. Baka mamaya. May babalitaan ako ditong namatay na lang o kaya may aswang pa naman ditong gumagala sa mga ganitong kaliblib na lugar. Nababalitaan ko yun eh. E di kapag may lumabas na aswang, pagtulungan natin. Ano ka ba? Dalawa tayo, no? Para saan pa yung pakikipagsabunutan natin ng college kung hindi tayo nabatak sa pakikipag-away? E di kalbuhin natin yung Joshwang. Bakit hindi pa kayo Ay, anak nagpapahinga? ng poging pitong may abs. Kuya naman, nagulat tuloy yung friend ko sa'yo. Oo nga naman, Calix, ano ba yan? Magugulitin pa naman ako, ang dami ko ininom na kape. Eh paano kung nagulat ako at na-fall, sasaluhin mo ba ako? Utang na loob, Ruhay. Tigil mo na yung kahihiyan to. Ito naman, KJ. Ang ibig ko sabihin, baka madapa ako sa gulat, tapos alam mo na, masugatan yung precious skin ko. Sasali pa naman ako sa beauty contest. Kailangan flawless yung balat ko, di ba? Oh. Oy. Bakit ka naman ganyan makatingin sa akin? Baka naman matunaw ako Hindi niyan. ka naman natapa ah. Ayaw ka kasing tumigil eh. Yan, barado ka tuloy. Sige na, mauna na ako sa inyo kung ayaw ninyo magpahinga pa. Sungit talaga. Mukha nga pinaglihi talaga sa bato yung pinsan mo. Hindi man lang makaramdam na bet ko siya. Tinided mo lang yung beauty ko. Ay. Ay nako, binalaan na kasi kita pero ayaw mo makinig. Well, papel, okay lang. Mas matamis ang bunga ng mangga kung hihintaying mahinog sa puno mismo, di ba? Ay, basta hindi ako susuko, Frenny, ah. Sisiguraduhin kong mafo-fall in love din siya sa akin bago ako manalo sa beauty pageant. Ay nako, mangarap ka na lang talaga dyan. Bahala ka. Talog ko. Ay, hala, ano yun? Ano yung kaluskos na yun? Hoy, Ruha, huwag kang nga matakot dyan. Ayun, nananakot ka pa eh. Wala naman ako narinig. Tingnan mo, pakinggan mo maigi. Parang galang sa itaas ng puno. Pareho kaming napatingin ni Micah sa ibabaw ng puno. Isang itim na nilalang ang tumalon mula mismo sa harapan namin. Hindi kami kaagad nakagalaw sa sobrang bilis ng galaw ng nilalang na yon. At wala na kaming nagawa ni Micah kundi sumigaw sa sobrang takot. Aray ko naman! Huwag mo naman ako hilahin! Bakla ka talaga ng taon! Aray ko naman! Pinasagi yata kung patalas na bagay sa paa. Mamaya ka na tumikad dyan. Tumakbo na muna tayo. Baka mamaya ka tayo ng nilalang na yon. Ay, Ruha, tara na. Ba't ka tumigil? Teka. Relax ka muna ha. Ayan na yung tumalon oh. Itim na pusa! Ha? Saan? Ayan oh, sa gilid! Ay, oo nga. Yan yung pusa ni Kuya Calix. Ay, pambihira. Teka, sandali. Ang liit pa niyan noon ah. Akala ko naman Joshwang na. Ay nako, Sophie ha. Ikaw tinakot mo kami. Oh, Ay? kumusta ka naman? Ang ginagawa mo dito, meow. Psst. Ay, Ay, dead mas nab. Teka. Mara sa amo. te, feeling close kayo ha? Anong nangyari? Narinig ko sumigaw kayo. Ay, Calix, sobrang nagulat talaga kami. Nagulat lang kami kuya dahil tumalon bigla yung alaga mong pusa sa amin. Diyos ko, akala namin kung ano na kaya napasigaw kami. Pasensya na ha. Nakapambulaho pa kami. Nagtataka lang ako kung bakit kayo nagsigawan eh. Ayos ka lang ba, Lian? Ha? Ako? Tinatanong mo ako? Oo. Ayos naman, pero nga lang tingnan mo. Sumabit yung paa ko kanina. Nung patakbo na sana kami ni Marco, nagkasugat po yata. Hala! Tignan natin, bumalik na tayo sa loob. Baka ma-infection pa yan. Masakit ba ang mga paa mo? Oo, tinitiis ko lang. Pero, don't you worry.
Dahil nailalakad ko naman eh. Sigurado ka. Mm-mm. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung masyadong masakit. Kung gusto mo, pwede naman kitang kargahin papunta sa loob. Ayos lang naman daw yon. Hindi. Okay lang. Parang sobrang sakit nga. Hindi ko na kaya maglakad, friend Kailangan ko yata talaga ng tulong ni Calix. Sige na, kargahin mo na ako ha. Nakakahiyaman pero sige na, ito na ako. Kaloka. Hindi, ayos lang. Sanay naman akong magbuhat dahil sa farm eh. Yan ang bet ko talaga eh. Ang ibig ko sabihin, sige, kung mapilit ka talaga. Sige, kapit ka lang sa leg ko ha. Ito ha. Isa, dalawa, tatlo. Bongga naman, ang lakas mo ha, Calix. Ano, hindi ba ako mabigat? Sakto lang naman ang bigat mo. Bruhang to, feel ang kahiya na to. Manahimik ka nga. Tumidiskarte nga ako dito sa buntang kiti. Calix, may jowa ka na ba? Siya ba yung susunduin mo kanina dapat sa bayan? Wala akong girlfriend at wala akong panahon dyan. Dahil busy ako sa pag-aalaga ng farm namin. Yes naman. Ang ibig ko sabihin, pareho pala tayong busy sa life, no? Wala nang tayong mag-love life. Ganon din ako eh. Alam mo na, busy sa pagsali sa beauty pageant, saka sa negosyo. Matanong lang, na-curious lang ako bigla. Anong type mo sa isang babae? Like, mahilig ka ba sa mestiza, matangkad, brainy, yung mga sumasali sa beauty pageants, ganun? Baba. Ha? Hoy, paano bruha? Nandito na tayo sa loob. Okay. Akin na, patingin na yung sugat mo. Ay naku, medyo malalim nga. Kaya mo pa bang rumapan yan? Alalayan mo munang makaupo ng supasilihan. Maika, kukuha lang ako ng gamot para sa sugat niya, ha? Sige kuya, sige. Bakla! Walang girlfriend si Calix. Pwede pa pala Hoy, kami. hoy, lakas ang boses mo. Ano mami marinig ka niya, bruha ka? Lakas pa. Maya ka naman. Saka yan pa talaga iniisip mo, dapat mo isipin tong sugat mo sa paa ko. Magsusuot ka ng sapatos sa may mataas na takong. Ang laki ng sugat mo sa paa. Hindi naman masyadong masakit eh. Kayang-kaya ko na to, no? Saka malayo pa naman yung pageant, diba? Gagaling pa yan. Ay, hindi masakit, pero kung makapagreklamo ka masakit kay Kuya Calix kanina, taig mo pa yung naputulan ng paa. Hoy, dahan-dahan sa kaharutan mo, friend. Baka mamaya matakot yung pinsan ko sa'yo. Hindi yan, no? Baka nga kamo ma-develop pa sa akin yung pinsan mo kaagad-agad. Grabe yung tigas ng muscle niya kanina, ha? Saka grabe, Frenny, ang bango-bango niyo. Sarap singutin. Ayun na siya. Bumalik na ulit. Linisin na muna natin yung sugat mo. Naku, pasensya na talaga sa bala, Kuya Calix, pero salamat ha. Di ayos lang. Kasalanan din naman ito ng pusa ko kaya dapat lang tumulong ako. Teka, kukuha lang ako na malinis sa towel. Parang ang daming ganap dito sa bahay mo, pagdating namin. Pasensya ka na, Calix. Nahiya ka ba? Medyo. Baka kasi naiingayan ka na sa akin eh. Madaldal pa naman na kes. Kanina ka pa nga madaldal eh. Ha? Tumatawa ka pala, no? Marunong ka palang ngumiti sa katumawa. Tao din naman ako. Alam mo, mas pogi ka lalo kapag nakangiti ka. Mistisa. Ha? Anong istisa? Biglang talon ka naman ng topic. Ano ba yun? Yung tanong mo kanina, mistisa ang mga type ko. Napanganga ako sa sinabi ni Calix. Hindi ako kaagad makapagsalita sa sobrang kilig. Ako kaya yung tinutukoy niyang type niyang mistisa? Pero hindi na siya nagsalita pa ulit kahit noong bumalik na si Micah. Seryoso na siya sa paggamot ng sugat ko. Nang gabing iyon, nakangiti akong natulog at kahit maaga akong ginising ni Micah kinabukasan, hindi nawala ang ngiti sa labi ko. Ay, parang sungate. Mumingisi-ngisi ka dyan. Anong nangyari sa'yo? Secret. Pero may surprise ako sa'yo sa hinaharap Pero hindi ko muna ichichika sa'yo kasi alam mo na baka ma-jinx, baka maudlot, inggitera ka pa naman. Ay, ano yan? Share mo na. Isa ba yung Papa Ball na lalaki na may 6 na abs na kasing pogi ni Papa P? Hindi. Ay, ano nga?
At saka pwede ba magbihis ka ng damit mo para sa photoshoot? Kailangan kabugin mo yung mga ibang kandidata doon. At maghahanap lang ako ng props natin ha para sa photoshoot mo. Tayo daw ang bahala kung anong dadalhin. Basta ang sabi, naka-white dress daw. Teka nga lang ha. Dalawa yung white dress na dinala ko ah. Tingnan mo muna kung alin yung mas bagay sa photoshoot. Wag bira na bira. Yung mahabang dress na backless, yun na lang muna suotin mo. Ako, nagagandahan ako dyan. Basta, pahiram ako niyan after pageant mo ha. Mas maganda arborin ko na lang. Ay, naku, oo na. Ibibigay ko na sa'yo. Ay, nga pala. Nasaan na si Calix, my loves? Hindi ko nakita yung kotse niya sa may labas eh. Ayun, umalis. Papayos daw yung satellite dish nila dito at sira. Hindi siya makapanood ng TV. Siya, bilisan mo dyan, te. Malayo pa yung pupuntahan natin. Ito na nga, ito na nga. Ano sa tingin mo? Bagay ba sa akin sexy body? Oh my God! Nanlaki ang mga mata at napatili si Micah nang makita ako. Umikot-ikot siya sa akin at napangisi pagkatapos ay pumalakpak ng napakalakas na tila batong tuwa. Dapat lang, dahil alam kong mukha akong Diyosa sa suot kong white dress. Sigurado akong talbog lahat ng mga kalaban ko mamaya. Kung pagandahan lang ang labanan, panalo ka na. Baka magkakot ka ng award mamaya, Hoy, ano ka ba? Kaya ko rin kaya yung Q&A portion. Ano tingin mo sa akin? Oo na, ikaw na. Sige na, beauty with brains. Yabang nakakainis. Sarap kaltukan. Paano na lang kaya kung ako yung manalong mutya ng poblasyon nyo dito? Ay, nako, paano pa? maraming sat-sat mamaya na yan. Mamaya ng kayabangan, te. Kailangan nating magmadali. Ay, sandali. Kukuha lang ako ng props sa taas. Hintayin mo ako dito. Okay, go. Bye-bye. Sandali. Aalis na kayo? Ay, kayo po pala, Manang Tess. Opo, aalis po kami. Pupunta po kami dun sa, sa hills, rolling hills na sinasabi ni Micah. Malapit lang daw po yun dito, di ba? Oo. Malapit lang yun dito kung meron kang sasakyan. Aba, maganda ang damit mo, Iha. Galing ka nga talaga sa syudad, ano? Ay, thank you naman po. Na-appreciate nyo ang kagandahan ko. Mura lang po yung bili ko dito. Nakasale lang po to online. Baka hindi nyo na po naitatanong Online seller po kasi ako ng mga damit. Wag po kayo mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng discount kung may bala kayong bumili ng mga damit. Hindi gusto ni Calix sa mga ganyang pananamit. Po? True lalo po ba yan? Bilang nakakasama niyo po siya, ano po bang type ni Calix? Kilala niyo naman po siya simula pagkabata, di ba? Ang gusto ni Calix sa babae. Unang-una mahinhin na babae ang gusto niya. Ayaw niya ng mga kerengkeng. At halos ilabas na yung kaluluwa sa pananamit. Kung nandito lang yung pamangking ko na si Tanya, ay nako, siguradong ganun babae ang magugustuhan niya. Maganda, mahinhin, at marunong rumespeto sa sarili niya bilang babae. Ay, taray, may manok pala to, kaya pala may init ang ulo sa akin. Ay, mukhang proud na proud po pala kayo sa pamangkin yung si Tanya, no? Nasa na po pala siya? Syempre naman proud na proud ako doon. Nandoon yun sa kabilang bayan, nakatira. Doon kasi nag-aaral Marami ang natutuwa sa batang iyon. Alam mo naman dito sa probinsya, mas gusto namin yung babae na tahimik lang. Hindi papansin. In short, tsakadal o chararat. Char lang po. Nagbibiro lang po ako baka suresohin nyo. Sigurado naman po ako magbabago yung isip ni Calix kapag mas nakilala niya pa po ako. Hindi ako sigurado dyan, Iha. Alam kong matalino si Calix sa pagpili ng tamang babae. Tignan mo itong nakita kong props. Bongga! Ito na gagamitin natin gumora na tayo. Hiramin ko yung kotse ni Kuya Calix. Yun na lang gamitin natin. Baul talagang gagamitin natin sa Victoria. Naku, wag ka. Ang ganda kaya ng team na naisip ko mamaya. Naku, bagay na bagay sa lugar na pupuntahan natin. Ay, teka. Bakit yun naman dala yung baul? Parang Tess, hiniram ko lang to sa taas kasi gagamitin namin sa pictorial mamaya. Babalik din namin. Pakisabi na lang kay Kuya Calix Nga ganyan kasing umalis Siya, sige. Hindi naman na yung ginagamit yata
Nakatago lang yan palagi doon sa loob. Mm-mm. Pero ingatan nyo pa rin yan at baka masira, ha? Opo. Sige po, alisa po kami, Manang Tess. Ang masungit. Siya, sige. Mag-ingat kayo. Kita mo yon, te? Hindi niya ako nakikita. Inatitudan ako ni Manang Tess. Mainit yung dugo niya sa akin simula nung dumating ako sa bahay na to. Malamang. Daldal mo ba naman, te? Lagi mong kinukulit yung alaga niya si Kuya Calix. Baka naninibago lang yon sa haliparot na babaitang kagaya mo. Kahaliparot ka naman dyan. Di pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Ganito lang ako magsalita pero dalagang Pilipina pa rin ako, no? Di kagaya mo, nakapiton ng jowa. Ay! Mas maganda kasi ako sa'yo. Sorry ka. Edi ikaw na. Alam mo kaya pala masungit sa akin yan si Aling Tess, ha? Meron pala siyang manok para kay Calix. Gusto niya ipagkasundo yung pamangkin niya na feeling ko naman chararat Ay, doon kay talaga? Calix. Oy, grabe ka naman. Makatsararat ka naman. Malay mo naman pala, yun naman pala mga type ni Kuya Calix. Ay naku, huwag ka nga magsalita ng bad words dyan. Tsaka hindi pa naman nakikita ni Calix yung pamangkin niya. Mali ba natin baka mukhang paayon, di ba? Ay, Unahan ko na yung pamangkin ni Manang Tess kay Calix, no? Ano ko, ba't ako papakabog? Alam mo naman na mas daig ng maaga pang chararat. hoy te, sumama ng ugali nito. Nako, ewan ko ba? Bakit ba kita naging kaibigan? Syempre, masama rin yung ugali mo. Kaya tayo nag-jive. Sa tingin mo ba kung mabait ako, naging magkaibigan tayo? Malamang bakla, hindi. Pagdating namin sa sikat na Rolling Hills na venue ng Pictorial, napahanga ako sa lugar. Pero dahil marami ang mga candidates na sumali, hindi kami kaagad makapagsimula. May mga nagme-makeup pa kasama ang makeup artist nila. Nagsisituloy ako kung bakit hindi kami kumain ng agahan ni Micah. Mabuti na lang, pinayagan kaming pumunta sa kalapit na poblasyon upang makahanap ng kakainan. Ay, nakakaloka. Wala man namang fast food chain dito. Parang gusto ko na mag-burger eh. Sumangsawa na ako sa gulay. Uy, ano ba? Wala ba? Wala, no? Huwag ka nang umasa. Ay, ko. Uy, si Kuya Calix! Ha? Bakit di mo naman sinabing kikitain natin siya dito? Sana nakapagpaganda pa ako ng bongga. Uy, sinabi ko, hindi pa tayo nag-aagahan, kaya sabi niya, samahan niya raw tayo. Tigilan mo na yung kakapantasya mo dun sa pinsan ko. Para kang lalandi dyan sa pader eh. Maghanap ka na lang ng iba, yung may reaction ka makukuha. Ay, naku, nakakainis. Wala kang pake. Siya lang talaga yung gusto ko. Ay, naku. Pero seryoso? Siya talaga yung nagyaya na kumain kasama natin siya? Ang sweet ha. Nag-aalala siguro siya sa akin na baka mag-Tom Jones na ako. Ganun. Dito na kayo, Micah. Kuya Calix, ingin mo kasi. Salamat. Uy, mukhang masarap ang pagkain dito sa kakainan natin ha. Wala yun. Di rin kasi ako nag-agahan kanina kaya eto, naya ko na kayo. Sobrang busy ko kasi. Thank you ah. Ang aga mo kasing umalis kanina eh. Nakabihis ka. Oo, bagay ba sa akin? Pictorial kasi namin ngayon. Anong orderin mo? Ano nga ba? Teka, ayoko kasi maging bloated masyado sa pictorial mamaya eh. So siguro, light meal lang sa akin. Coffee or sandwich na lang, ganun. Walang ganyan dito sa kainan. Charot lang. Ano bang masarap bukod sa'yo? Charing! Same na lang kami ni Micah kung anong order niya. Ay, naku talaga. Tortang talong sa amin, kuya, tapos isang rice sa akin, ha? Tapos half lang kay Lian. Diet yan, para sa pictorial. Teka, kuha muna ako ng tubig dun, ha? Diet ka raw? Oo alam mo na. Tiis ganda para sa pageant. Mas bagay sa'yo kung magkakalaman ka. Ganun ba? Nga pala, anong mas bet mo? Ano yung mas gusto mo? Yung mahinhin o madaldal? Alin ka ba ron? Ha? Ano sabi mo? Eto na tubig ninyo. Hoy! Akin na nga yung tubig. Ay! Hoy, te! Kakakuha ko lang na tubig. O, ikaw mag-refill niyan. Ako na kukuha ng tubig. Ay, sige, salamat, kuya. Salamat. Nangyari sa'yo? Ba't ka namumutla dyan? Ang init eh. Ay? Bigla akong nakaramdam ng hiya kay Calix. Hindi ko akalaing napaka-prangka niya pala at hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Hindi ako nakapag-prepare doon.
Pagkatapos namin kumain na nagpaalam na si Calix. May gagawin pa raw siya sa poblasyon. Kami naman ni Micah ay bumalik na sa Rolling Hills. Hinanda na ni Micah ang mga gagamitin sa pictorial, lalo na ang lumang baul. Pero natigilan ako nang may napansin ako sa baul na nasa likod ng kotse. Parang may nakita akong maitim na usok na nagmula doon. Ay! Bakla! Hoy! Ano yung maitim na usok sa baul na yun? Nakakaloka. Ha? Anong usok? Hindi mo ba nakita? Bigla na lang sumulpot, tas biglang nawala. Ano kaya yun? Nako, day, huwag mo ako takutin. Ano kaya yun, alikabok? Ay, oo nga pala. Ano kayang laman ng baul na to? Okay lang kayang buksan yan? Parang Oo naman, no, Diyos ko. nakaka-nervyos. Parang di rin naman to ginagamit masyado. Saka, nakakasira tong papel na nakadikit. Sure ka ba? Eh, parang may nakasulat pa dyan, oh. Anes pa ite. Latin? Di ko rin gets. Tagalin na lang natin. Micah. Micah. Ang scary. Parang may itim na lumabas mula doon sa baul. Ano Huwag ba ka yun? masyadong magpiro dyan. Ay nako, ano ba laman neto? Micah, wag mo na kayong buksan. Ay, hindi ako- Kinakabahan ako. Hindi pwede, dapat nakabukas to mamaya kasi lalagyan ko to ng mga treasures ko, no? Eh paano kung matatanggal tong lock na to? Diyos ko. Bakla, seryoso sandali. ka ba? Ito na. Ito, may bato, oh. Uy, seryoso ka ba? Yan yung gagamitin mo? Hindi kaya masira yung baul. Hindi ko naman lalakasan. Itong lock na talaga aalisin ko. Di ba ka naman mamaya magalit si Calix, my loves, ha? Hinalog ko na to kanina. Eh parang wala namang laman. Pero kung may anumang bato sa loob dito, eh malaman natin. Teka, bubuksan ko lang ha. Tumabi ka dyan, sisirain ko lang tong lock. Mabilis lang to dahil kinakalawang na, oh. Bakla, anong laman? Teka, ano to? Kwintas? Tingnan mo, oh. Patingin nga. Ay, oo nga, kwintas nga, no? Pero ano tong itim na bato na pendant? Bakla ka, baka mamaya importanteng kayamanan pala yan ng pamilya nyo, ha? Kayamanan talaga. Yari pa tayo Tingnan mo dyan. nga, oh. Parang mumuray na kwintas lang naman to. Kupas na yung kulay ng chain. Ibig sabihin, gawa lang to sa tanso. Bakit naman nag-iisang laman ng baul yan? Ano yun? Eh, baka naman may sentimental value para sa mga ninuno ko. Baka kay ano to, Lolo Arnaldo. Ewan ko. Siguro mga alaala niya sa lola naming namatay na. Sa kanya siguro tong kwintas. Hindi ko alam eh. Saka maagang namatay si Lolo Arnaldo. Baka isa yan sa mga kayamanan niya. Isa pala sa kayamanan tapos sinira mo pa yung lock, Ay, nilalak luka-luka. na lang ulit. Papalitan ko na lang yung lock niyan, Diyos ko. Pero kasi bakla, baka mamaya may kung ano pala yung kwintas na to. Yung Anong scary. ibig mo sabihin dyan? Eh paano kung may orasyon pala to na hindi dapat nilabas kasi may sumpa? Eh mga ganun. Kita mo nga kanina may lumabas sa usok. At kung sino man yung nagbukas ng baul sasaniban pala ng kaluluwa. Di ba? Oh. Ay, ayoko nga hawakan yan. Ay, naku, huwag mo rin dikit sa akin yan ha. Baka mamaya saniban ako niyan. Mukha ka talaga siya nga matakot, no? Eh, tingin ko naman normal na bato lang to. Siguro alikabok lang yung itim na usok kanina. Takot na Ay, takot nako. ka naman. Alam mo namang duwag ako, nanakot ka pa dyan. Puro ka talaga. Hawakan mo na nga lang yung lumang kwintas na yan at lalagyan ko ng abubuti itong loob ng baul. Tumigil ka na sa pananakot mo dahil sasabunutan talaga kita dyan, te. Tutulak kita dyan sa bangin eh. Napatingin na lamang ako sa kwintas na hawak ko. Sa totoo lang, parang may kakaiba talagang kilabot na nararamdaman habang pinagmamasdan iyon. Pero minabuti ko na lamang sarilinin. Ayoko ma-stress ang best friend ko. Pagkatapos ng pictorial, niyaya pa kami ng organizer na magmerienda. Bandang 4:00 na kaming lahat naghiwa-hiwalay. Pagod na pagod ako sa totoo lang. Pero si Micah, parang kiti-kiti dahil gusto pa niyang mamasyal kami sa coconut farm ni na Calix. Tinawagan niya pa si Calix para magpaalam. Sige kuya, check naman namin yung lugar. May mga prutas pa ba doon? Teka, habol ka ba sa amin doon kuya? Ay, nasa bahay ka na? Sige, sabihan mo na lang ha. Oo, sige. Sabihan mo lang kami kung habol ka. Bye-bye. Pak, seryoso ka ba? Hindi ka nakaramdam ng pagod? Yung sa bagay, nakaupo ka lang naman. Ako lang naman yung nakatayo at nagpo-post doon ng bonggang-bongga kanina. Pwede bang magbisa muna ako, ha?
Mukha akong syunga kapag ganito yung suot ko sa may nyugan, no? Ay, bongga yan. Ang ganda kaya doon. Magpipictorial tayo. May magandang sapa doon. Ayoko na mag-pictorial. Pagoda match na yung beauty ko. Sino ba nagsabi sa'yo yung ikaw magpipictorial? Ako. Ako Ikaw? ang Diyos ang magpipictorial doon. Oo. Sa'yo naman tong new cellphone ko, no? Kung hindi ko ma-update ng kagandahan ko sa social media. Tara, let's na. Excited na ako. Ay, naku, huwag ka na umarte dyan. Matagal na akong hindi nakakabisita doon. Teka, hindi ba tayo aabutan ng gabi doon, bakla? Parang hindi na magandang idea yung naiisip mo eh. Ano ka ba? Mabilis lang naman tayo. Kaya huwag ka naman masyadong maraming sat-sat dyan. Sumakay ka na. Kapag nakita mo yung lugar na yon, sobrang magkagandahan ka. Siya, sige na, maniniwala na akes. Oh. Uy, Pax ba tayo umandar? Sira yung kotse mo? Ewan ko. Parang di ko gets ang nangyayari sa kotse ko ngayon. Ano kaya problema nito? Teka. Hoy, hindi kaya masamang pangitain to? Ay, anong sabi mo? Alam mo na, baka pinipigilan tayo ng tadhana na pumunta sa nyugan na yan kasi baka mamaya may masamang mangyari. Kitang-kita ko ang pamumutla ni Micah kaya natawa ko. Alam ko talagang matatakotin siya. Sabihan mo lang yan ng pamahiin o kaya kahit anong kwentong multo, manginginig na yan kaagad sa takot. Naawa naman ako kasi parang maiiyak na to. Kaya sinabi ko na paandarin niya na lang ang kotse. Gumana na rin yon sa wakas at natuloy kami sa coconut farm. Sobrang lawak nito. Nasa 10 ektarya daw ang lawak nito at nasa ancestral home ni na Micah. Wow! Wax, ang ganda pala dito. Diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Ayaw mo pang maniwala. Kita mo yung sapa. Oh, ganda, diba? Wow, oo nga, pak na pakak. Parang sobrang linis. Parang pwedeng inumin sa sobrang linaw, ha? Oo eh. Welcome sa probinsya life, city girl. Ay! Kung ganito ba naman araw-araw, baka mas pet ko nanditong manirahan. O siya, tara na maligo na tayo sa sapa. Picture mo ako, bilis. Ay, wow! Oh, Hubadera yan, ng taon. Ready ka na pala sa red bikini na yan, ha? Kanino mo pa tinatago yan? Ay, syempre. Sayang kaya ang ganda ng katawan ko kung hindi ko ipapakita. Teka, uy, picture mo ako dito sa may malaking bato. Yan, kunwari isa akong calendar girl. Yeah. Nakalo ka. O siya, sige. Mag-post-post ka na dyan. Ito. 1, 2, 3. Yan. Pak! Pa. O, isa Bongga, pa. Max! Oh. Ang ganda mo, bading ka. Oh, alam ko maganda ako, no? Sige, ganitong post ko naman, ha? Ganda mo ng kuha para maipakita ko sa buong mundo na ganito kaganda ang katawan ko bilang isang trans woman. Hoy! Hoy, B! Narinig mo ba ako? Ano tinitingnan mo dyan? Pax, parang may tao. Ano tao? Tayo lang nandito, sabi ni Kuya Calix. Ay, naku. Huwag kang masyadong nananakot dyan, ha? Hoy, kanina ka pa. Ay, nako. Alam mo, nakakaloka talaga yung kaduwagan mo, ha? Paano na lang kung may masamang loob? Tatakbo ka na nakabikini, ganun. Ako, tama na nga yan. Buisit naman to. Panira ng moon. Oo, kasi na pagiging matatakotin mo, eh. Sige na, post ka na ulit Ayan, dyan. sige. Sayang naman yung araw at malapit ng dumilim. Oo, tigilan mo na ako sa pananakot mo dyan. Oh, teka. Ikaw, hindi ka maniligo? Sarap-sarap ng tubig, oh. Sobrang lamig. Ayoko. Nainit ka na sa pictorial, di baka mapasmapa yung beauty ko. Sa bagay. Sandali. Antayin mo na lang ako dyan, ha? Ano, pupuntahan ba tayo ni Calix, my loves? Busy. Baka hindi. Ay, Pero nasa bahay na daw yon. Max, tingin mo. Bagay ba kami, ha? Ay, mga tanungan mo. Hoy, wag mong sabihing seryoso ka na talaga kay Kuya Calix. Bet mo ba talaga siya ng bonggang-bongga? Oo, 100 times sure. Ay naku bro ha. Ay nako, sa sobrang pihikan mo nun, sa bato ka pa talaga nagkagusto. Ang dami-dami mo namang manliligaw na gwapo, pogi. Eh kahit minsan ko yan si Kuya Calix, tingin ko talaga, negats kayo. Ito naman, punong-puno naman ng kanigahan sa katawan. Best friend kita, kaya ayaw kita masaktan. Masasaktan ka lang sa kanya. Hindi masusuklian ang pagkakagusto mo sa kanya, pagmamahal mo kahit gaano ka pa kaganda, ka-confident at katalino. Dami mo naman sinasabi. Pero alam mo, sa tingin ko, gusto niya rin ako. Ay, Diyos ko, lala mo na, Day. Ay, lumapit ka dito sa bato, uumpugin kita para magising ka at matauhan. Ewan ko sa'yo, Megatron, hindi ka talaga supportive. Pero bakla
Parang dumidilim na, oh. Nagdi-disappear na si Haring Araw. Tara na. Ayoko abutan na sobrang dilim dito, no? Kasyoko. Buisit naman, saglit lang oh. Ako, sige na nga dahil nilalamig na rin ako. Hindi pa naman ako nagdala ng bibihisan ko. Ay, iba siya. Bikini niya lang talaga yung ready niya. Kaloka. Hindi naman kasi sure kung maaga matatapos yung pictorial kanina. Tulungan mo ako, tara na nga. Ay, Diyos ko, parang hindi ko naman na-enjoy masyado yung sapa. Ang bilis ng oras. Teka, may towel yata ako nilagay dyan kanina sa tabi ng baol. Kukunin ko lang ha, para hindi mabasa yung upuan ng kotse. Go. Sakay na ako. Yan! Oh, ano? Naiwan mo ba yung towel? Ay, bruha, hindi! Eh, ano? Bukas yung baol at nawawala yung kwintas. Ano? Anong bukas? Eh, di ba sinarado mo yun? Hindi ko naila kasi tiwala naman ako na walang ibang tao dito sa atin. Pero hindi ko iniwan na ganito yung baol. Teka, ibig sabihin may ibang pumasok sa kotse? Hoy, Box! I-check mo nga yung bag natin, baka mamaya nanakawan na tayo ng cellphone ng wallet o kung ano Nandito man. lahat, nandito. Yung kwintas lang talaga sa baol ang nawawala. Pero sigurado ako na nandito yung kwintas kanina kaya sinilip ko nga yung laman ng baol eh. Ewan ko. Naku, ibig sabihin, may nanloob talaga sa kotse natin, kinuha yung kwintas. Pero sino? May ibang tao pa ba dito? Lumabas ako ng kotse at tinignan din ang baol. Sa hindi malamang kadahilanan, medyo masama ang kutob ko nang makita kong nakabukas ang baol. Nawala nga talaga ang kwintas na may kakaibang maitim na bato. Iniisip ko rin na baka nga may magnanakaw sa paligid at inaabangan lang kaming dalawa na bumalik ng kotse. Kinakabahan ako na baka mamaya ay abangan kami ni Micah lalo na at nasa liblib na lugar na kami at padilim na. Ay ko, umalis na tayo dito. Pumasok na tayo sa kotse, bilis. Kinakabahan na ako sa lugar na to eh. Baka mamaya bigla na lang tayo malagay sa headline bukas tapos... Uy naman nito, tara na. Eto na, alam ko naman madilim na eh. Yari ako nito kay Kuya Calix. Sana hindi mahalaga yung kwintas na yun. Ay, naku, ba't ganito? Bakit? May problema ba? Ayaw na naman umandar na kotse. Ano? Ano ba naman tong kotse mo? Ayaw makisama. Subukan mo ulit. Naku, Diyos ko. Bro, ayaw talaga umandar. Ano nang gagawin natin? Ano, magkakamping tayo dito? Teka, i-text mo si Calix ha? Teka, mas mabuti pa nga. Walang signal dito, te. Lumabas na tayo, kailangan natin maglakad talaga. Kanina magkatawagan lang kayo Bigla nawala. Weird naman nun. Ano nang gagawin natin yan? Ayoko naman magpalipas ng gabi dito, no? Ang scary na paligid. Kaya nga maglalakad tayo para makahanap tayo ng lugar na may signal. Magganito, magpapasundo na lang tayo kay Kuya Calix. Huwag ka mag-alala, sige na. Maliwanag pa naman eh. Ayun maliwanag naman ang sinag ng buwan. Ano ba yan? Sumigaw kaya tayo, mingi tayong tulong. Hello? May tao ba dyan? Tabi-tabi po! Hoy, Gaga! Baka mamay maingkato pa tayo lalo sa pagsigaw-sigaw mo dyan. Tara na! Ay, Pax, ano yun? Umuungol. Ano yun? Lobo? As in wolf, ganon? Aso? Ano yun, may mga lobo ba dito sa Catanduanes? Uy, ano ba? Naglilinis ka ba ng tenga? Wala ka naririnig. Huwag mo nang pansinin nyo, tara na! Di talaga Ano ba yung ingay na yun? Alam mo, Pax, bumibigat yung pakiramdam ko Magkakasakit ako rito. Bilisan mo na dyan, ha? Bilisan mo na lang paglalakad at huwag mo nang pansinin kung anumang naririnig mo. Diretso lang ang lakad, bruha! Pax, parang hindi na yata lobo yun. Parang... Ano ginagawa mo? Uy, bakit ka namumulot ang kahoy dyan sa gilid, bakla? Ano pa, proteksyon natin? Ano ba itong nilalang na to? Papalapit na sa atin yung tunog. Tingnan mo yung nasa likod natin. Ha? Anong meron? Natigilan kami ni Micah nang malingonan namin ang isang nakakatakot na nilalang. Kitang-kita namin dahil sa liwanag ng buwan. Meron itong nanlilisik na mga mata, magugulong buhok na sobrang haba at mahahabang mga kuko. Maitim ang balat nito na parang kulubot.
Hindi pa man kami natapos sa pagpili ni Micah, bigla na siyang sumugod sa amin. Nung una, akala ko si Micah ang uunahin niyang sugurin dahil mas malapit ito sa kanya. Pero sa akin siya dumiretso. Kaya naman napatakbo ako ng napakabilis sa hindi ko malamang direksyon. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo. At namalayan ko na lang na nadapa ako at nagpagulong-gulong pababa sa parang bangin at bumagsak sa parang sapa. Aray ko! Rua, tumayo ka niya. Tumakbo na tayo ulit. Diyos ko, bakit may halimaw dito? Nasaan na yun? Ano ba yun? Hindi ko alam, pero parang aswang yata yun. Huwag ka na magtanong, bilisan mo na, tumayo ka na dyan. Ang hirap bumaba dito. Ayan na, bilisan mo na, tumakbo na tayo, te. Kung ano man yung bali mo sa katawan mo dahil sa pagkakabagsak mo, i-attach mo na muna yan para makatakbo na tayo. Tara na. Teka, bakit tayo nahabol ng nilalang na yun? Bakit ako lang yung target niya? Eh bakit type niya tayo? Kaya ikaw lang siguro yung gusto niyang saktan dito. Bakla ka. Tinili ka pa yung mamamatay na nga tayo. Teka nga, tago muna tayo dun sa may patay na kahoy Hindi ko na nakikita yung kung ano mang halimaw ba yun, kung ano man. O dito bakla, bilisan mo. Ay, nagbago na yung isip ko. Tumakbo na lang talaga tayo palayo, tara na. Mama ko, hindi na talaga ako babalik na katantuanes. Aswang lang palang lalapas sa beauty ko dito. First and last ko na yata talaga dito sa lugar na to. Ayoko na. Bilisan mo, tumakbo ka na bakla. Bilisan mo pa. Hindi ko na alam yung daan dito. Teka lang yung opera ko, ma'am. Sumasakit. Saka hindi ko rin alam kung saan tayo sumusuot. Basta, tumakbo na lang tayo ng tumakbo para lang makalayo tayo doon sa kung sino mang, kung ano mahalimaw ba yun o kung ano man. Taong Tara na, grasa, bilisan mo. Basta ang mahalaga makalayo tayo, makatakas tayo. Kapag nakasurvive tayo dito, hindi na ako magbibigay ng kahit anong suggestion sa'yo. Ayoko na talaga. Gaga ka, nagpapatawa ka pa, mukha ka talagang timang. Ay, kasi naman bakla. Ay, naku, naiyak na ako sa takot. Teka, pero alam mo, may napansin ako doon sa aswang kanina eh. Ano na naman? Tara na. Seryoso to. Teka nga, pahinga lang muna. Suot niya yung kwintas na galing doon sa baul. Ano? Sigurado ko na yun yung kwintas na yun na nasa baul. Ibig sabihin, galing sa kwintas yung halimaw na nakita natin kanina. Hindi ko alam. Pero sigurado ako sa nakita ko, Micah, na yun yung kwintas. Ay, naku, ano ba meron dun sa baul na yun? Huwag mo sabihin, may napakawalan tayong nilalang na hindi dapat makawala. Ha? Huwag naman. Uy, hingal pa rin ako. Pero Tara tingnan mo, na. Micah, parang wala naman yata yung aswang eh. Naku, paano makasalubong natin? Bakla! Teka, may nakaharang na tao doon sa unahan. Sino yan? Halos hindi kami makahinga ni Micah nang may biglang humarang sa dinaraanan namin. Pakiramdam ko, iyon na talaga ang katapusan naming dalawa. Halos mahimatay na ako sa sobrang takot. Nang mahawi ang ulap sa buwan, nasinagan na ang itsura ng nilalang na humarang sa amin. Nang hina ako at nanlaki ang mga mata. Kuya ka, Alex! Ano ginagawa niyo, Miko? Hala, galit nga bakla. Tinawag ka sa tunay mo pangalan. Tumahimik ka nga. Bakit yung inalis ang orasyon sa baul? At bakit dinala mo yung baul sa labas nang hindi nagpapaalam? Ha? Sorry, hindi kita maintindihan, kuya. May kinalaman ba yun sa nakita namin ngayong gabi? Yung sumugod sa amin ni Lian? Ang mabuti pa humanap na muna tayo ng pagtataguan at mapanganib. Anong nakita niyo ngayong gabi? Parang aswang. Maabang kuko tapos nakakatakot ang itsura niya. Ang sabi ni Lian, suot niya raw yung kwintas na nasa loob ng baul na kinuha namin. Oo. Aswang nga talaga nakita ninyo. Suot niya ang mutya ng mga aswang na tinago ng pamilya natin ng ilang henerasyon. OMG. Bakit nyo binuksan ang baul? Hindi namin alam, kuya eh. Pinangalagaan ng pamilya natin ang baul na yun na binigyan ng orasyon at dasal ng simbahan para hindi matunton at maamoy ng mga aswang. Teka lang ha, pasingit lang. Wait a minute. Ano yung mutya na tinutukoy mo, Calix, ha? Gawa yun sa makapangyarihang itim na bato na nagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa isang aswang na may hawak nun. Matagal na yung hinahanap ng mga aswang. Oh my gosh. Kung ganun, nasa isang aswang na yung kwintas? Ibig sabihin lalo pa lumakas yung aswang na yun? Oo. Mas doblehin ng mutya ang taglay nilang kapangyarihan. Teka, paano na yan? Bakla, ikaw kasi. Kung kasalanan ko nga. Hindi ko
ko naman alam na importante pala yung baul na yun, Kuya Calix. Ang akala ko kasi lumang baul lang talaga yun, kaya ginawa akong props at nilagyan ng kung ano sa pictorial kanina. Wala na tayo magagawa. Ang kailangan nating gawin ay makaalis sa lugar na to. Mapanganib pang nasa labas pa rin tayo. Pumunta na tayo dun sa pinatayo kong kubo sa unahan. Pwede tayo magpalipas ng umaga doon at makapagtago mula sa aswang na yon. Anong klaseng aswang ba yung matake sa amin, Kuya? Hindi ko pa alam. Teka, hindi ba tayo pwedeng bumalik na lang dun sa may kalsada at sumakay ng kotse paalis, ha? Panigurado abangan tayo ng aswang doon. Maswerte at nakatakas kayo kanina. Teka, paano mo naman pala kami nahanap? Paano pa? Narinig ko ang sigawan ninyo. Alam ko ang pasikot-sikot sa lugar na to kaya mabilis ko kayong nahanap. Ang ingay kasi nito ni Micah eh. Pero ako buti na talaga. lang nahanap tayo. Ako talaga sinisisi mo, ha? Grabe ka rin naman makatili kanina. Mali ang ginawa ninyo. Ha? Sige na, huwag na kayong magtalo. Hindi kayo dapat gumawa ng anumang ingay. Pero mabuti na lang at nagsigawan kayo. Narinig ko kagad at nahanap kayo dito. Ay na nga. Kung mabilis mo kami nahanap, Kuya, bakit hindi kami mahanap ng aswang? May isang dahilan ako naiisip. Ano yun? Don't tell me, bulag siya. Or bingi. Kaya hindi niya kami naririnig, gano'n? Hindi. Eh, anong dahilan? Dahil pinaglalaroan niya kayo. Naaliw siyang tignan na takot ang biktima niya bago niya to patayin. Ano? Ano yun? May saltik ba siya? Masama naman pala na ugali ng aswang na yun, ha? At gusto niya pa kaming takutin ng bonggang-bongga bago kainin? Asa siya matitikman niyo yung kagandahan at sexy body Lumayo ko? na muna tayo dito. Kapag nagtagal pa tayo dito, mas lalo lang tayo mapapahamak. Tama, tara na. Ay naku, Diyos ko, takot na talaga kami kanina pa. Nanginginig na ako. Hanggang kanina. Nginig yung katawan ko. Grabe naman kasi talaga yun eh. Kahit ako, takot ako kanina, no? Calix, pwede bang kumapit ako sa'yo? Kasi hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot. Ay, bakla ng taon ng OA. Ayos lang. Kahit sino naman magugulat kung makakita ng aswang. Pero Kuya, napansin namin na parang si Lian lang ang hinahabol niya kahit malapit naman ako sa kanya. Parang alam ko na ang dahilan. Kung tamang hinala ko ay mukhang isang silagan ang umatake sa inyo. Silagan? Ano yun? Isang uri ng aswang na kinakain ang atay ng mga biktima nila. What? Lian, ikaw ang gusto niyang unahin dahil sa suot mo. Dahil nagagandahan siya sa suot ko? Ano yun? Fashionistang aswang? Silagan, alam ko yun. Yun yung kiniwento ni Lolo Arnaldo sa atin na aswang. Yung nagtatarget daw ng mga nakasuot ang puting damit. Ano? Hala ka, bruha. Ikaw nga talaga yung target. Hubarin mo na yung damit mo. Bakla ka naman kasi pinasuot mo pa sa akin to white dress na to eh. Ano to, hubarin ko? Magiging hubadera ako dito sa nyoga? Te, sanay ka naman sa Bucon. Isipin mo na lang nasa gitna ka ng pagrarampa. Itapon na natin yung damit mo. Huli na para alisin yung damit mo. Sigurado ako natatandaan ka na niya, lalong-lalo na ang aswang sa amoy mo. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa kubo, dun sa may unahan. Bruha, bilisan na natin, lalo na ikaw. Ikaw pa naman ang main character na hinahabol ngayon. Gusto mo palit tayo ng damit? At ano, para ikaw yung habulin na aswang. Okay na ako. Mas malakas naman ako sa'yo, no? Ano namang magagawa mo doon kapag ikaw yung hinabol nun? Baka pumutok at malaglag pa yung pinagawa mong boobs. Ay, ang bastos naman nito. Parang hindi kaibigan. Eh, basta. Tanggap ko na ako yung bida dito sa horror scene ngayon. At si Calix yung leading man ko. Ay, bakla, naisingin mo pa talaga yan. Eh, syempre. Dahil ako si Liam Pascual ng Quezon City na naniniwala sa kasabihang kahit nanginginig ka na sa takot, dapat marunong ka pa rin kumembot, no? Aswang man ang kalaban, harot pa rin ang sandalan. Talent mo ba talaga yan? Ha? Teka, sandali. Si Kuya ba yung tumawa? O gutom lang ako at pagod? Siya nga, Bax. Sabi sa'yo eh. Ay nako, Diyos ko. Pagod nga talaga ako. May pumapatol na sa pagpapandasya mo eh. Sa kabila ng dilim ng gabi, nagsimula na namin tahakin ang daan papuntang kubo. Masakit ang buong katawan ko dahil sa pagkakadapa ko, pero wala akong pakialam dahil ang importante lang sa akin ay makalayo sa panganib. May mga naririnig akong kakaibang mga tunog sa paligid, pero pilit ko lang tinatatagan ang sarili ko. Hanggang sa napatigil na ako sa paglalakad at nanlaki ang aking mga mata kina Calix at Micah. May luha na sa mga mata ko.
Oh, anong problema? Bakit ka tumigil sa paglalakad, te? Ano, sumuko ka na at gusto mo na lang mapalafang doon sa silagan? Bangs, ang sakit na ng mga paa ko kakalakad oh. Parang niiwan na yung buong lakas ko kanina dun sa kalsada. Kakatakbo palayo dun sa Josuang na yun. Malayo pa ba yung kubo na yan? Malapit na tayo. Konting tiis na lang. Gusto mo bang buhatin na lang kita? Talaga? Talaga? Bubuhatin mo ako? Sige, pwede. Sumakay ka sa likod ko. Ay naku kuya, huwag kang magpauto dyan. Inggit ka lang bakla. Salamat ka, Alex, ha. Alam mo kung wala ka, siguradong kanina pa kami kinatay ng aswang na yun. Tumahimik na lang muna kayong dalawa. Kailangan natin maging sensitibo sa ingay dahil baka mamaya dumating yung mga aswang. Ay, Diyos ko, nakakatakot naman. Sandali, huwag mo akong sakalinlihan. Ay, sorry. Mga 5 minuto lang makakarating na tayo sa kubo. 5 minuto? Parang 5 taon na ako naglalakad, kuya. Baka mamaya, bumaba hanggang talampakan yung silicone implant ko sa puwet. Lokaret. Bilisan na lang natin ang paglalakad natin. Huwag ka na nga magreklamo dyan, Pax. Bibilisan naman natin yung paglalakad, di ba? Ay, wow. Yang-iya naman ako sa pagsakay mo dyan sa likod ng pinsan ko, ah. Ay, higit ka lang. Sige na, tumahimik na muna kayo. Sandali. May naririnig akong tunog. Yung aswang ba yan? Teka, ako na naman ba yung target nun? Bakla, pakasabi na lang sa mga magulang ko na masaya kung sila yung naging mga magulang ko, ha? Katapusan ko na yata. Kung alam ko lang nakakainin pala ako ng aswang, edi sana pinuno ko na ng sili ko ng buong katawan ko para hindi siya mag-enjoy. Makaganti man lang ako. Pwede bang tumigil na muna kayong dalawa? Hindi pa tayo patay. Magpapatuloy tayo sa paglalakad. Mukhang ibon lang naman yung mga yun eh. Salamat. Teka, yun na ba yung kubo? Oo. Sandali, bubuksan ko lang ang pinto. Ay, sa wakas naman nakarating na tayo. Hindi na kaya ng katawan ko, pagod. Usugurin man ako ng aswang, hindi na ako gagalaw pa dito. Sobrang pagod ko na talaga. Huwag kang magsabi ng ganyan. Baka mamaya puntahan talaga tayo nun. Ay, maya ka naman, te. Nakarating na nga tayo sa kubo pero nakabiting ka pa rin dyan sa pinsan ko. Ay, sorry ka, Alex, ha. O sige na, baba mo na, Akes. Idonsuleta mo na ako, okay? Salamat sa effort. Sige. Ay, gutom na ako. Kuya, may pagkain ba dito? Wala. Pahingahan lang ang nandito at imbakan ng mga nyog. Naku, ano ba yan? Gutom Jones na ako eh. Pero sige na nga, titiisin ko. Kesa naman ako yung gawing hapunan ng Josuang na yun. Sige na, dito lang kayo. Huwag kayong lalabas ha. Ha? Hoy, saan ka pupunta? Huwag mo naman kami iwan dito, Alex. Baka naman mapano kami. Oo nga, kuya. Puro pa naman kami babae dito. Ay, bakla ka, filingera. Lalaki ka pa rin. Hindi mo man lang ba kayo mapagtatanggol? Masakit pa opera ko, no? Bruha ka. Ligtas kayo rito basta wag lang kayong lalabas ng kubo. Kailangan kong kumuha ng makakain natin. At mabilis kung ako lang ang lalabas mag-isa. Mag-iingat ka, ha? Isarado ng mabuti yung pintuan, ha? Pagkatapos mo umalis, kuya. Ayoko na ng ganitong adventure, Micah. Di ba pangarap ko pa sumali sa Miss Universe? Paano ako sasali kung naging putahin ako ng Josuang dito sa Katanduanes? Naku, ako rin. Mali talaga sumali tayo ng contest na to. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko nalang inaway yung bruhang jowa ng politician sa atin. Mas kasalanan ko talaga to eh. Dapat hindi na lang ako nangialam dun sa baul. At dapat hindi na lang ako nagyaya na pumunta tayo dito sa may coconut farm namin. Hindi sana. Nagbe-beauty rest tayo kanina pa dun pa sa bahay. Ewan, hayaan mo na. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Teka, maiba ha. Nang gumaan man lang ang scene natin. Masaya ka naman ba sa pictures mo doon sa sapa? Baka first and last picture ko na nga yun sa sapa. Tapos hindi ko pa ma-upload. Wala naman signal dito. Walang internet. Ay naku, tragic naman ang buhay ko. Ano ba yan? Pax? Pax? Ano yun? Ano yung kaluskus na papalapit sa atin? Naririnig mo na ba? Ayoko na. Himatay na talaga ako dito sa takot. Nasundan pa ang sigawan namin ni Micah nang biglang may malakas na pagkatok mula sa labas. Halos mangiyak-ngiyak na kami sa takot habang nagkakayapan kaming dalawa sa loob ng kubo.
Halos ipagsiksikan na namin ang sarili namin sa gilid ng kubo sa sobrang takot. Kumalma kayo, ako lang to. Ay, kuya. Ikaw lang naman pala. Kinabahan pa kami. Akala namin aswang na talaga. Buksan niyo ang pinto. Teka, huwag mo naman ang buksan, Micah. Baka mamaya aswang talaga yan na ginagaya lang yung boses ni Alex, my love. Ako talaga to. Buksan niyo na at ang bigat ng dala ko. Teka, sige nga. Kung ikaw talaga si Alex, anong pangalan ng girlfriend mo, Aber? Wala akong girlfriend. Sa pagkakaalam ko ha. Enk, wrong answer. Ang tamang sagot ay Lian Pascual, no? Ay! Aray! Ano ba naman, Micah? Bakit ka naman ng babato? Ang dami mo kasing hanas dyan. Buksan mo na, kuya ko yan. Salamat. Kumuha ko ng buko para sa hapunan natin. Kailangan natin magkaroon ng lakas habang nandito tayo sa loob ng kubo nagtatago. Ay, buko, bongga. Saan mo naman nakuha yan? Inakit mo pa ba yan? Hindi. May mga dwarf coconut kaming mga tanim dito. Ay, taray. Kumuha lang ako ng ilang piraso para malagyan ng laman yung tiyan natin. Saka, salit lang naman ang kinakain mo. Sasapat na to sa'yo, Lian. Thank you Natouch naman ako doon. Naalala mo pa. Ayun nga, gutom Diyos talaga ako. At siguradong mabubusog na ako dito sa dalamang buko. Thank you. Ay, Diyos ko, napakabulera. Huwag mo nang pansinin to, kuya. Ay, naku, buwisip. Kontrapita. Uminom na kayo ng sabaw ng buko. Nakahinga kami ng maluwag ni Micah. Gutom na rin talaga kami at uhaw na uhaw. Mabuti na lang at maaasahan si Alex. Mabilis lang niyang nabuksan ang mga buko. Mabuti na lang at may mga kubyerto sa loob ng kubo. Iyon ang ginamit namin pang kain sa laman. Kuya, dito lang ba tayo hanggang umaga? Parang hindi ko na rin kayang lumabas pa talaga. Natatakot ako. Oo, kailangan nating antayin sumikat ang araw. Mas ligtas tayo dito sa loob ng kubo. Saka may dala akong mga panlaban maliban dito sa matulis na itak na hawak ko. Dala ko to kanina pa nung nalaman kong dinala niyo yung baul. Ano yan? Latigo? Bundot pagi. Malaki ang nagagawang pinsala nito sa katawan ng aswang. Saka may dala rin akong itak. Baka sakali. Mga gamit to ni Lolo Arnaldo nung nabubuhay pa siya. Teka, aswang hunter ba yung lolo mo? Oo, tumutugi siya ng aswang. Taray. Ay, hindi ko alam yan ha. Hindi ko maalala na ganun pala si Lolo. Ang alam ko lang namatay siya bago pa kami pinanganak. Teka, ikaw ba yung tagapagmana ng lolo mo, Alex? Kasi matapang, may sense at laging handa ka. Ay, grabe. Complete package ka na talaga, Alex, ha? Ako na lang yung kulang. Hoy, te! Magpigil ka naman! Ito naman, nagpipigil naman ako eh. Eh di sana nag-propose na ako kaagad dyan kung di ako nagpipigil, di ba? Pagpasensya mo na kuya, may saltik talaga yan. Ay nako, di ko pa alam dyan. Naantok na ako. Baka pwedeng mahiga muna ako dito sa papag. Sobrang nabusog talaga ako sa buko eh. Sige na, kahit kontrabida ka, babantayan kita. Basta kung kakainin ako ng aswang, huwag niyo na lang ako gigisingin. Sabi mo yan, ha? Sige, papakain ko na lang yung silicone sa dibdib Ay. mo. Huwag naman, pinag-ipunan ko to na matagal. Kahit ito na lang itira ninyo. O siya, good night. Lokaret, bilis naman makatulog nito. May hilik pa. Kakaloka. Parang walang aswang na humabol kanina. Oh. Oy, ano yan? Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan, Alex? Ayaw mo talagang tumigil sa pagsasalita, no? Sorry na, napansin mo pala. Ikaw ha? Hindi mo pala ako nilulubayan ng atensyon na... Bastos kasi ang di nakikinig sa taong nagsasalita. Ito naman, masyado seryoso. Alam mo, hirap mong basahin ah. Madali ka kasing basahin. Ha? Bakit ka ba ganyan? Ay naku, wag mo na nga akong tignan ng ganyan, nakakahiya tuloy. Mukha akong busabo sa itsura ko ngayon eh. Walang hiyang aswang kasi yun. Diyos ko, nakaka-stress. Pero mo yun, tumakbo kami na napakabilis para kami mga kabayo kanina, nagpagulong-gulong pa ako sa putikan. At ito, ang haggard ko na, ang pangit ko na tuloy. Wala namang nagbago. Ha? Anong wala? Ang pangit ko kaya oh. Maganda ka pa rin eh. Wala siya. Ano ka ba? Huwag kang bola ng ganyan. Panagutan mo tong kilig kong to. Magpahinga ka na. Ako na magbabantay dito. Hindi pa naman ako inaantok eh. Ang totoo niyan, gusto ko pa makipag-usap sa'yo.
Ayaw mo nun. Hindi ka aantukin kasi may kausap ka buong magdamag, di ba, na madaldal. Ikaw ang bahala. Parang ang busy mo naman kasi sa buhay, no? Balita ko, ikaw na nga lang naninirahan dito kasi nasa abroad na daw yung mga magulang mo. Ano yun? Ayaw mo bang sumama sa kanila at ibenta na lang tong coconut farm nyo? Hindi para sa akin ang manirahan sa ibang bansa. Masaya naman ako dito sa Catanduanes. Ikaw, Anong ako? bakit ka napadpad dito sa Catanduanes para sumali lang ng beauty pageant? Marami namang beauty pageant sa syudad eh. Wala lang. Gusto ko lang di subukan. Saka may nakaaway kasi ako dun sa amin eh. Nakakahiya man sabihin pero oo. May nakaaway ako dun. Ayoko makita yung pagmumukha nun kasi baka masuka lang ako sa sobrang inis, no? Wala ka bang ibang trabaho bukod sa sumali ng beauty pageant? Meron naman. Online seller ako. Nagbebenta ng mga damit online, ganon. Wala ka naman yung kitaan doon, kaya nakakasali rin ako ng beauty pageants. Alam mo yun, hawak ko yung oras ko. Tinutulungan ko rin yung kapatid ko sa pagbebenta. Bumibili nga sa akin minsan eh. Ayun, kaya bumili ka sa akin minsan ha. Bibigyan kita ng name ng page ko at bibigyan kita ng malaking discount. Sige. Alam mo, ang weird, no? Ang tagal ko nang kilala si Micah pero ngayon pa lang tayo nagkakilala. Kasi ni minsan hindi kita nakikita sa birthday parties nila eh. Sobrang layo kasi ng bahay nila. Ako naman, tinatamad akong lumabas. Ay, nako. Walang yan, kapag kain ko yan, mag-aagaw ka. Akin na yan. Kung di kakalboy talaga kita, aswang ka. Ako makakalaman mo ngayon. Ay, nakakaloka. Ang bakla nag-i-sleep talk. Pagod kasi yan, kakalakad. Ay, nako. Alam mo, mas bagay talaga sa'yo yung palaging nakangiti eh. Bakit kasi lagi ka nakasimangot? Ang seryoso mo palagi. Wala naman kasing dahilan para tumawa. Ha? Bakit? Wala nagpapatawa sa'yo dito sa Catanduanes, no? Wala nagpapangiti. Marami naman yata magaganda dito, ha? Wala. Baka kasi taga Quezon City yung magpapatawa sa akin palagi. Parang ewan to. Nanahimik ka tuloy. Kasi naman nagulat lang ako sa pick-up line mo. Hindi ako prepared. Di ba sabi ko sa'yo, magugulatin ako. Baka kasi nahulog ako bigla sa gulat tapos hindi mo ako sasaluhin, no? Huwag kang mag-alala. May-ari naman ako ng coconut farm eh. Ha? Anong connect nun? Ibig sabihin nun, magaling akong sumalo. Alam mo ikaw aminin mo nga. Babaero ka, no? Ang galing mo po make-up line eh. Teka nga, CR lang ako. Iiyak ko sobrang kilig dito eh. Teka lang walang banyo dito sa loob ng kubo. Doon sa labas ka na lang umihi. Sa labas? Ay, kalik sa'yo ko. Ititiisin ko na lang to. Di bali nang pumutok yung pantog ko. Ayoko na lumabas, no? Baka makita pa ako ng Diyoswang doon. Ayoko makita siya habang umiiyak ko, no? Malapit lang naman. Lalabas ka lang. Ayoko pa rin talaga. Ayoko talaga. Never. Hindi ako lalabas na mag-isa. Hindi ka naman mag-isa dahil sasamahan kita. Ayoko pa rin. Delikado sa labas. Please naman, wag na lang. Saka, tinan mo. Tulog si Micah. Nakakuha naman ako ng buko kanina eh. Hindi yan. Akong bahala. Mas delikado kung pipigilan mo yan. Baka magkasakit ka. Saka, ligtas naman si Micah dito. Siya, sige na nga. Tara na. Diyan ka na lang umihi sa may likod ng halaman. Siya, sige. Oy, wag mo akong iiwan ha. Napakadilim dito. Huwag ka na lang tumingin sa paligid. Baka mamaya may makita ka pang dahilan ng pagkatakot mo. Oo na, sige na. Bibilisan ko na lang. Paubos naman na itong laman ng pantog ko eh. Alex? Alex, anong ingay yun? Saan? Teka, huwag ka munang lumingon ha. Patapos na ako. Pasensya na. Ala, yun na nga. Ikaw, ano na namang ingay? Kung ganun, mas mabuti pa pumasok na ulit tayo. Tara na, bilis.
Takmang lalapit na ako kay Calix nang biglang may malakas na puwersang humila sa damit ko. Napasigaw ako kaagad sa sobrang takot at nanlaki naman ang mga mata ni Calix nang makita ako at ang nilalang na kumakaladkad sa akin. Sobrang sakit ng katawan ko dahil sa pagkakasayad sa lupa ng balat ko. Iniisip kong dapat hindi na lang ako umihi at mukhang iyon pa ang dahilan kung bakit ako mamamaalam sa mundo. Diana, iabot mo sa akin yung kamay mo. Bilisan mo ngayon na. Ito! Kumapit ka lang. Huwag ka mag-alala, hindi kita bibitawan. Haawa ko sa may puno para mas mahila kita. Teka! Bigla siya nawala. Binitawan niya ako bigla. Calix, sumalis na yung aswang. Hindi, nasa paligid lang siya. Huwag mong bibitawan ang kamay ko. Kailangan natin bumalik sa kubo. Yung butot pagi na iwan ko dun sa loob ng kubo na yun. Mabilis kaming tumakbo pabalik ng kubo. Pero bago pa man kami makalapit sa pinto, tumalsik na si Calix palayo. Siya naman ang pinuntirya ng aswang. Napatali ako sa sobrang takot, lalo na nang balikan ako ng aswang at sinugot. Mabuti na lang, himula ko napigilan ang paghampas niya ng matatalim niyang kuko sa mukha ko. Natumba ako sa lupa habang nasa ibabaw ko naman ang aswang at malapit na ang mukha nito sa akin. Nandidiri ako sa pangit itong itsura at masangsang na amoy. Sobrang lakas niya. Pilit na sinasakal ako sa leeg gamit ang matatalas niyang kamay. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para mapigilan ito. Ay ka bakla! Gumising ka na dyan! Tulungan mo kami dito! Huwag mo kong hintayong maging adobong atay dito, best friend! Gumising ka! Hindi ka na makakaharap na kasing perfect na best friend na kagaya ko! Gising! Ang dami mong satsat! Ito, kalmot ko, sabihin mo! Nakakapagsalita ka pala, Joshua ka! Oo naman! Anong tingin niyo sa aming mga aswang? Mangmang? Pipe? Kayong mga tao lang naman ang tatanga-tanga! Ang sakit magsalita! Hayop kang aswang ko, bitawan mo ka! Ha? Kahit makawala ka pa, kayang-kaya kitang hamulin! O sige, habulin mo kung pangit ka! Takbo! Kapag naabutan kita, patay ka sa akin! Ano na papa? Malas! Lampa! Tatakbo ka na nga lang, madatapa ka pa! Ano? Mapilayan ka na ba? Hindi. Hindi ko magalaw yung pa ako. Ano ba to? Huli ka! Bitawan mo ako! Manang Tess! Paano mo ako nakilala? Imposible! Hello! Ikaw lang naman yung nagsusuot ang baduy na damit na yan, no? Bulaklakin. Ba't iba yung kulay? Kung ganon, dapat ka na lang talagang mawala. Panira ka talaga sa lahat ng plano ko. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo, ah. Haliparot ka kasi. Gusto mong akitin si Calix. Akin lang siya. Yak! Kadiri ka naman ang tanda-tanda mo na, lubong blondie ka pa. Parang anak mo na yan si Calix, no? Kung ganong gawa-gawa mo lang pala yung pamangkin mong Tanya na yon, no? Ikaw pala talaga yon. Kader-der ka naman. Kung makipag-usap ka, parang hindi ako aswang ah. Kamukhang-kamukha siya ni Arnaldo. Matagal ko nang inibig si Arnaldo kahit magkalaban kami dahil pumapas lang ang lahi nila ng mga aswang. Pero ngayon, alam kong para sa akin si Calix sa panahon na to. Nasa akin na ang mutya. Mas magiging makapangyarihan na ako at wala nang makakapigil sa akin na maangkin siya. Che! Ako ang kinakilabutan sa'yo, no? Gurang ka na nga ang blondie mo pa. Wala akong panahon para makinig sa pagbabalik tanaw mo o pantasya mo kay Calix. Wala na rin akong panahon para patakasin ka. Mawawala ka na. Ano ba akala mo? Susuko na lang ako at hahayaan ko ang sarili kong kainin mo yung atay ko. Manigas ka! Aba, lumalaban ka pa. Huwag ka nang umiwas pa. Nagsasayang ka lang ng enerhiya. Ay! Ruwang aswang ka ako, harapin mo! Eto putot pagi! Walang hiya kang bakla ka. Box! Buti naman at nagising ka na. Mag-iingat ka sa mga kalmot niyang aswang na yan, ha? Teka, bakit ganoon? Nasaktan siya pero ang bilis kumaling ng mga sugat niya. Dahil ito sa kapangyarihan ng mutya na nasa akin na rin sa wakas. Nang dahil sa katangahan mo. Ang tagal hinanap ng angkan namin ng mutya na to. At ang tagal kong naghintay na mabuksan ang baul na yon. Salamat sa inyo.
At pagkatapos ng ilang taong paghihintay ko, nasa kamay ko na makapangyarihang mutya. Wala na kayong magagawa ngayon kundi tanggapin ang kapalaran ninyong mamamatay kayo sa mga kamay ko. Patawa-tawa ka pa dyan. Tatalunin ka naming aswang ka, no? Mayabang ka. Tingnan natin ang yabang mo ngayon. Iwasan mo tong mga matatalim kong kuko. Dahil kung hindi, siguradong katapusan mo na. Ako ang harapin mo! Sa isang iglap, tinusok ni Calix gamit ang itak niya ang puso ni Manang Tess. Bigla itong nagpagulong-gulong sa sobrang sakit. Sinundan iyon ng ilang hampas ng buntot pagi na hawak ni Micah. Kitang-kita ko ang pag-usok ng katawan ng aswang. Mga lapastangan kayo. Akala niyo ba basta-basta niyo lang ako matatalo? Tingnan nyo, umiilaw na naman yung mutya niya. Anak, nagkumagaling na naman siya! Kung wala sa akin ang mutya, aaminin kong pwede nyo nga akong matalo. Pero pasensyahan na lang tayo. Ang tanga-tanga nyo kasi. Nasa akin na yung mutya. Kaya napapagaling ko ang sarili ko. Nagkatinginan kami ni Micah. Parang nawalan kami bigla ng pag-asa sa sinabi ni Aling Tess. Kung ganon, walang silbi ang pakikipaglaban namin dahil sa mutyang hawak niya. At doon na talaga yata kami matatapos ang buhay. Max, ano nang gagawin natin? Paano natin matatalo tong aswang na to? Teka, tama ba yung narinig ko kanina? Siya si Manang Tess? Surprise! Obvious naman, no? Tingnan mo naman yung damit niyang baduy. Walang hiya ka talagang babae ka. Bakit mo sinabi sa kanya? Eh ano naman ko sinabi ko? Sa damit mo palang obvious na, no? Saka bakit ka ba natatakot na malaman niya? Ano? Para hindi niya malamang may pagnanasa ka sa kanya? Na ang tinutukoy mong pamangkin na Tanya na yon na ikaw naman pala talaga? Paggamit-gamit ka pa ng ibang pangalan. Tapos ngayon, gagamit mo yung kapangyarihan ng mutya? Hoy! Matandang huklubang ka na, mandiri ka naman. Sino mo magkakagusto sa'yo? O Calix, sige na, magkaaminan na tayo. Sino mas gusto mo? Ako? O itong matandang hukluban na to? Ha? Anong correct nun? Basta sumagot ka na lang. Teka. Oh no, don't tell me mahilig ka sa matrona, Calix. Bakit hindi mo masagot yung tanong? Ano, bet mo rin ba siya? Ha? Teka nga, bakla ka ng taon. Gusto mo ba talagang makipag-love triangle dyan? Nasa panganib na nga tayo, Lian. Masyado kang madaldal. Dahil naibulgar mo na rin naman na ang sekreto ko. Wala nang dahilan para buhayin ko pa kayo lahat. Ayan na naman siya. At ako naman ang una mong itatarget. Huwag ka lumapit ha, hahampasin kita nitong kahoy. Ano naman magagawa ng kahoy mo? Kayang-kaya ko yung baliin. Kung gano'n na itong sa'yo, hindi ako titigil sa pag-ampas ng putot pagi. Hindi ko akalain na may pinatira akong traitor sa bahay namin. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Dapat lang yun sa kanya. Dahil nalaman niya ang sikreto ko at hindi man lang niya ako pinili. Pero ikaw, Calix, kaya kitang patawarin. Dahil kamukha mo naman ang Lolo Arnaldo mo eh. Gawin mo kung kabiyak mo at tatalikuran mo ang pamilya mo. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Nababaliw ka naman ng Tess! Ganon ah. Sige, tingnan mo ang kayang gawin ng baliw na to. Iwasan mo mga kalmot ko! Alex! Walang hiyo ka talaga makitang hukluban ka, bitawan mo siya! Mas gugustuhin ko pang makita kang ganito, Calix. Duguan, pagod, at pilit na lumalaban. Tingnan mo sarili mo ngayon. Hindi mo na kayang magsuplado. Hawak ko sa mga kamay ko ang buhay mo. Kahit kaano ka pakatapang, siguradong babagsak ka pa rin sa mga kamay ko. Buhay man o patay. Papatingin kitang aswang ka! Sumuko ka na lang, Calix. Hindi pa rin talaga kayo susuko, ha? Sinaksak niyo pa ako? Ang titigas ng bungo niyo! Oo! Kasi tigas yan ang mukha mong bruwa ka! Hindi kita titigilan! Handa kayo sa akin! Calix, ayos ka lang ba? Tumakas na kayo ni Micah. Hayaan niyo na ako. Hindi pwede. Paano ako magkaka-boyfriend kung iiwanan kita dito? Ano bang pwedeng panlaban dyan?
Pwede bang mapigilan yung paghilom ng sugat na yan, ha? Ano? Sumagot ka! Kailangan maalis sa kanya ang mutya. Mas madali siya matatalo kapag kaganon. Ganon? O sige, ako nang bahala. Ano binabalak mo? E di magpapahabol ako sa kanya. Kayo nang bahala ni Micah, ha? Wag, masyadong mapanganib. May tiwala ako sa inyo, Calix. Makulit kang bakalita ka. Ikaw ang uunahin kong bakla ka. Oh, may dead body! Lalaban ako! Hoy, Gurang! Bakit hindi ako ang unahin mo? Di ba mahilig ka sa mga ganitong nakaputing damit? Oh, ito. Oh, habulin mo na ako. Habulin mo na ako, matandang hukluban. Mas lalo mo talaga ako iniinis sa babae ka. Pwes pagbibigyan kita. Yang atay mo ang una kong kukunin sa'yo. Tagalian, sa kapupunta! Tulungan mo si Calix. Kayo nang bahala. Kung ano man yung binabalak nyo, walang silbi pa rin yan. Kayang-kaya kitang habulin anumang oras na babae ka. Nakakaloka, napakabilis niyang tumakbo. Kapag nahuli kita, ipapakita ko kina Alex kung paano ako magsasayang kainin niyang atay mo. Ano, sige, takbo! Kaya mo babali yan? Kasi ako, kayang-kaya ko pa. Lord, hingal na ako para lalabas na yung lungs ko. Teka lang, ano makakala mo sa akin, ha? Wick, tatakbo pa rin ako. Ano? Bakit ka gumugulong dyan? Lampa! Katapusan mo na! Itawan mo ako. Paalam na liyan! Mamamaalam ka na sa walang kwenta mong buhay! Hindi. Hindi ako papayag na kainin mo ang atay ng best friend ka! Pero sa'yo! Mga intuitive talaga kayo! Sinabi ko nang hindi nga yan gagana! Ah, ganun ah. Tignan natin! Ang cute nyo talaga lahat, no? Pues tingnan nyo ang paghilom ng sugat ko! Anong nangyayari? Bakit ayaw gumaling na sugat ko? Surprise! Tingnan mo kung ano yung hawak ko. Ang mutya ko! Paano mo nakuha yan? Magaling akong umarte eh. Akala mo yata nadaba talaga ako, no? Ang totoo, habang kunwari ako nadapa, kinuha ko talaga yung kwintas sa leeg mo. Hindi mo na natatanong, magaling ako sa sabunutan noon, kaya kayang-kaya kong hilahin yung kwintas mo. Ibigay mo sa akin yan! Hindi ka makakalapit! Ang sakit! Calix, ngayon na! Tapusin mo na yan! Hindi! Alex, maawa ka! Isipin mo ilang taon na akong nagsilbi sa pamilya ninyo! Para to sa ilang taong mong panlilin lang sa pamilya ko. Paalam manang Tess. Para to sa mga kasamaan mo. Ang puso ko! Malabastangan kayo! Hindi na gumagaling talaga yung mga sugat niya. Hindi, huwag tayo pa pasiguro. Lalatikuin ko pa rin siya. Hindi tumigil si Micah sa paghampas ng latigo kay Manang Tess hanggang sa bumalik ito sa tunay nitong anyo. At bago pa man sumikat ang araw, kitang-kita namin ang unti-unting pagkaagnas ng kanyang katawan. Pareho kaming naduwal ni Micah dahil sa nakasusulasok na amoy na lumabas sa kanyang katawan. Inabutan na kami ng umaga sa may kubo. Grabe, ang dami mo namang gasgas sa balat at buhati. Anong galing ka talaga sa pakipag-away sa aswang? May pilay ka pa. Hindi ka na talaga makakasali sa Bucon niyan. Oo nga eh. Ang hagardo ko na. Hindi naman siguro ito magpepeklat ng bongga, no? Kung hindi ka makakasali sa pageant na sinasabi mo, babalik ka na ba sa syudad kagad? Depende dun sa may-ari ng coconut farm. Kung gusto niya mag-extend ako dito ng bakasyon, di Gora Bells, di ba? Gusto ko. Ay nako, Diyos ko. talaga? Nabibingin na yata ako kung ano-ano na lang naririnig ko. Kahit isang buwan lang o isang taon na, pwede kang magbakasyon dito. Ano ba? Panindigan mo talaga tong kilig ko, ha? Gusto na yata akong patirahin dito na may-ari ng coconut farm. Ano, jojowain niyo na ba ako kaagad? Gusto niya rin. Ay, bro, sandali, aminin mo nga. Anong pinakain mo dyan sa pinsan kong pinaglihi sa bato? Nananaginip ba ako? Trololay na ba to? Bet ka ni Kuya Calix?
Oh, edi ang yabang ko na ngayon, di ba? Sabi sa'yo eh. Iba talaga yung beauty ko. Wala ka kasing bilib sa kagandahan ko. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Ikaw lang yung babalik sa syudad. Dahil ako, mag-i-stay dito sa Catanduanes. Oh. Teka, Diyos ko, katapusan na ba ng Earth? Kuya Kalik, sure ka na ba dito sa kaibigan ko? May sayad to. Okay yan. Para may taga-aliw ako dito. Ay, Tawag ako yata ang nananaginip. Tumatawa pa si Kuya Kalex. OA naman ito. At doon talaga ako tunay na nagwagi. Hindi ako nakasali sa beauty contest dahil sa pilay ko at mga sugat sa katawan at mukha. Pero winner na winner naman ako dahil nasungkit ko ang mailap na puso ng pinsan ni Micah. Ang motya naman ng aswang ay nilagay ulit sa baul at nilagyan ng lakat orasyon ni Calix. Doon na muna iyon hanggang hindi mahanap ang solusyon upang tuluyan itong masira. Dito na rin ako sa Catanduanes naninirahan ngayon dahil isa na akong ganap na misis ni Calix. Nang mag-pandemic, doon kami kinasal ni Calix pagkatapos namin maging magjowa ng 2 taon. Marami ang naggulat na maaga akong nag-asawa. Pero ano pa ba nga hanapin ko sa asawa ko? Gwapo na, napakatapang at mabait pa. Alam kong ipagtatanggol ako at hindi ako iiwanan kahit sa aswang pa yan. Hanggang dito na lamang po ang makulay kong kwento, Miss Jem. Maraming salamat po. Muli, ako si Lian at ito ang aking kwento. At ayun na nga. Ang makulay na kwento ng babaeng baklang si Lian. Oo, at yung friend niya rin bakla. At si pangalan ng si Calix. Si Calix. With a special participation ng Micah. kanyang beshi wap na Becky. Yes, Micah. Okay na nga. Marami na naman mag-enjoy dyan sa comments. Favorite nila yung pag nagbabakla kayo. Ay, naku, ako hindi ko favorite. Oh, anyway. So yun, comment nyo lang ang paborito ninyong parte ng kwento, yung lesson na natutunan ninyo, yung mga nakakatawa nyong experience habang nakikinig at malay nyo, kayo na ang ating maging Kayanggaw of the day. sa susunod nating video. Kita-kita tayo on the next one. Paalam. Thank you, bye!